Isang bagong awitin, magsingawit kayo sa Panginoon. Buong sandaigdigan, awit ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang paglilikas sa lahat ng panahon. Sinawit kayo sa Panginoon ang isang bagong awitin. Magsinawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan, kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin, at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang punong kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos,
kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Lahat sila umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Meron silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kaniya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kaniya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kaniyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kaniyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kaniya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kaniya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kaniya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo ngayon. Mula po sa
purification law o batas ng kalinisan na naranasan ng mga alagad at ni Jesus dahil sila ay pinansin ng mga Pariseo na hindi naghuhugas ng kamay. Mula sa purification law na ginagawa ng mga Hudyo, pumasok tayo ngayon sa panibagong law. Ano po iyon? Dietary law. Ang daming law ng mga Hudyo, no? From purification law, ngayon nandito na tayo sa dietary law na ang tawag nila doon sa batas ng dietary law ay kosher. Siguro kung naririnig nyo na yon, kosher. Ang ibig sabihin ay fitting or proper. Isa Hebrew term nila. Kaya pag kumakain sila, ang tanong nila, is it kosher? Ito ba ay fitting? Ito ba ay tama? Bakit po? Kasi bilang Hudyo, sumusunod sila sa batas na nakasulat sa Leviticus chapter 11 at sa Deuteronomy chapter 22. Ano yung sinusunod nila? Doon nakalista yung mga pagkaing kosher at ang mga pagkaing hindi dapat kinakain ng isang Hudyo. Tandaan po ninyo at unawain ninyo na ang libro ng Leviticus ay para sa mga Hudyo, Israelites. Ibig sabihin, kung isa kang Hudyo o isa kang Israelita, ito yung dapat at hindi mo dapat kainin. Ano yung ipinagbabawal nila? Bawal po sa kanila ang shrimp, hipon, masarap yun. Bawal po sa kanila ang pork. Bawal sa kanila ang lahat ng klase ng seafood. Bawal sa kanila yung mga ibon o mga lumilipad. At maraming bawal na mga hayop kainin. Bakit po kaya nila pinagbabawal? Gumawa sila ng dietary law upang sila ay maging iba doon sa mga karatig bayan. Gusto nilang maging banal. Gusto nilang maging pure. Gusto nilang ang kanilang ugnayan sa Diyos ay banal kahit na sa pamamagitan ng pagkain. Kaya iyon ay ibinawal sa kanila. Sa panahon po ng bagong tipan, pinag-usapan natin ang lumang tipan, ang mga bayang nasasakop ng kanilang kautusan ay ipinagbabawal. With a simple reason na maging pure o banal. Kahit na sa pagkain, sila ay banal. Sa bagong tipan, ito po ay sinagot na ni Jesus na ang hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kaniya. Ibig sabihin po, kahit na doon sa mga sulat ni San Pablo at doon sa Acts of the Apostle, binibigyan diin na ang lahat ng bagay na nilalang ng Diyos ay mabuti sa tao. Ibig sabihin, ang tao ang magdi-decide para kontrolin ang kaniyang kinakain. Hindi yung kinakain ang nagkokontrol sa tao. Ibig sabihin po, appetite. The physical appetite is an analogy
na kung kaya nating mapigil ang ating physical appetite, mapipigil na rin natin ang lahat ng bagay na kumokontrol sa puso ng tao. Kaya maliwanag sa Ebanghelyo, ang isipan ng tao, ang puso ng tao ang nagkokontrol sa kaniyang buhay. Ito ang nagsasabing, huwag kang gumawa ng kasalanan. It's no longer the food that we eat, kung hindi how much food you eat. Yun yung pagbibigay linaw na tayo ang dapat na gumagawa ng desisyon sa pagkaing ating kakainin. Hindi yung pagkain ang magkokontrol sa atin. Dahil kung tayo ay nagkakaroon ng self-control, nagkakaroon din tayo ng buhay na moral. Kaya nga po lahat ng kasalanan ay binanggit ni Jesus upang ipakita sa atin na ang pagkain ang hindi nagbibigay ng kasalanan sa tao, kung hindi ang inilalabas ng kaniyang puso. Anong ibig sabihin? Na ang mga Kristiyano ay kailangang lumalago sa kaniyang pakikipag-ugnay sa lahat ng bagay. Mas tinitingnan ni Jesus ang kalinisan ng puso ng bawat isa kesa kung ano ang ipinapasok niya rito. Kaya nga po, sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kaniya upang gumawa ng kasalanan. Hindi ka nga kumakain ng baboy, pero inggitero ka. Inggitera ka. Hindi ka nga kumakain ng dinuguan, pero mapaglibak ka sa ibang tao. Hindi ka nga kumakain ng kung ano-anong bagay, pero yung puso mo punong-puno ng galit. Ito ang parameters ng pagiging Kristiyano. Hindi naman tayo Hudyo. Tayo ay Kristiyanong si Kristo ang sinusundan. Tayo ang mga taong kahit na nahihirapan, ay pinipilit maging banal ayon sa salita ni Kristong nagbibigay buhay. Tayong araw-araw na nagpipilit kontrolin ang ating appetite upang makontrol din natin ang ibang bagay sa ating buhay. Tumitingin ang Diyos sa laman ng puso ng tao. Hindi siya tumitingin kung ano yung nasa labas, from external to internal manifestation of God's love and grace in us. Ang mahalaga ay kung ano ang ipinapakita natin at inilalabas ng pusong meron tayo. Kaya madaling makita ang isang Kristiyanong lumalago sa kaniyang pananampalataya. Madaling makita ang taong namumuhay sa kabanalan dahil nagbubunga kung ano ang laman ng pusong meron siya. Mula sa simpleng pananampalataya hanggang sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos at pagkapit sa awa ni Kristo.
Huwag tayong masyadong mag-overthink sa mga bagay na nasa labas. Mag-overthink tayo kung papaanong ang pusong daladala natin ngayon ay maging kawangis ng puso ni Kristo na nabubuhay sa kabanalan at dumadama sa ibang tao. Ito ang mahalaga. Ang makitang ang pusong ito ay lumalaki sa pagmamahal, binabago at hinuhulma ng Diyos sa araw-araw ng ating paglalakbay. Ingatan niyo po ang inyong mga puso. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pangpalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mangihanto sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming ingalay ang tinapay at alak sa
Isag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang tunay na pagkaing nagbibigay buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Naming mapagmahal,
Sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami sana'y makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati